So ito, sunod mga kababayan. Dito tayo kay Undersecretary ng DPWH si Catalina Cabral, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ito pala ang purpose ni tawag dito mga kababayan ni Undersecretary Catalina Cabral. So ngayon, mga kababayan, nagsalita na itong anak ni Libeste, no? Si Congressman Libeste, anak ni Loren Legarda, no? Sa mga hindi nakakaalam, si Congressman Libeste po, yung batang Libeste na congressman ngayon, ay anak po yan ni Loren Legarda. So ngayon, sabi niya, meron siyang binulgar bago pumanaw itong si Cabral na willing pala talaga si Cabral mag-witness dito sa DPWH na mga anomalous, yung pagnanakaw, insertion, ganyan-ganyan. Ang problema mga kababayan, no, sa sabi ni Libeste, willing si Cabral mag-witness. Pero hindi siya pinorse para mag-witness, willing talaga siya. Ang problema mga kababayan, kaya siguro pinatumba kasi nga may nakakaalam siguro na magwi-witness na. So ito mga kababayan, itong kaso ni Cabral, hindi ito yung basta-bastang nahulog lang eh. 'Di ba? Hindi ito basta-bastang ganun lang, tumalon, 'di ba? Na-slide lang, nahulog, 'di ba? Sa bangin. Hindi ito ganun lang, mga kababayan. Sa madaling salita po dito ay talagang napipressure ito, mga kababayan. Siguro may nang takot sa kanya. Siguro kasi sa according nga sa post ni Jesus Falsis, mga kababayan, ni Attorney Jesus Falsis, na ito daw si Cabral pino-force daw ng Marcos administration na mag-witness laban sa mga Duterte. Tapos ito namang mga Duterte ay siguro nung nalaman ito na pino-force para maging witness sa kanila, siguro may ginawang hindi maganda. Kaya hindi siguro ni Cabral tumalon, 'di ba? So sa totoo lang mga kababayan, no, ang kasi dito kay Cabral ay talagang siya po talaga ang nakakaalam. Biruin niyo mga kababayan, no, kung ikaw ganito, bumili ka ng isda sa akin. Nasa kay Libeste ang list ng proponents at waiting for signal ni Vince Dizon. Kaya nga Sir Winifred, 'di ba? So ito mga kababayan, dito sa sitwasyon ni Cabral, example ko sa inyo halimbawa, nagtitinda ako ng isda. Yung isda kong tininda, tulingan. Ngayon, yung isda kong tindang tulingan, Makati. 'Di ba? Makati na siya. So ngayon mga kababayan, Makati yung isda na tininda ko. Vehicle shut off in 23 seconds. Press OK to override. Ano daw? So ngayon mga kababayan, so ito ang natin mga kababayan. Ngayon, 'di ba, nagtinda ako ng isda. Yung isdang tininda ko Makati. So ngayon, ang problema mga kababayan, niluto mo, nakatihan ka. Ngayon nung nakatihan ka, kanino ka magreklamo? 'Di ba? Malamang sa akin. So ngayon mga kababayan, syempre hindi lang isa ang bumili, marami ang bumili, tapos sa akin ang galing, malamang pag-iinitan ninyo ako. Ngayon mga kababayan, paano ba ang solusyon at ano bang solusyon para yung mga nabiktima ko sa Makating isda, hindi sila magalit sa akin? 'Di ba? Para hindi nila ko hahantingin. Either bayaran ko or 'di ba? Either bayaran ko, i-refund ko yung binili nila, or magtago ako, or para hindi nila ako hanapin, magpakamatay na lang ako. 'Di ba? Kasi galit na galit sa iyo yung mga bumili, Makati yung bininta mo Makati yung isda 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Ganun ang sitwasyon ni Cabral. Meron siyang isdaan. Tapos yung mga bumili sa kanya ng isda, na biktima sa kate. Syempre hindi ka papayag noon kasi kung magkamali ka at hindi mo magamot agad-agad, malamang sa malamang mamamatay. Kita nyo, try nyo kumain ng tulingan at bigla kayong na-allergy sa tulingan, 'di ba? Minsan pag nalasing ka sa tulingan, minsan hindi ka makahinga, nagbabara yung dibdib mo. 'Di ba? Yung iba nililigo, minsan kinakain ng sapal ng niyog, minsan kinakain ng asukal, 'di ba? Minsan kumakain ng itlog na hilaw. Para mawala yung kate. So, ngayon, syempre, paano kung sa bata nangyari 'yon? 'Di ba? Paano kung sa bata nangyari 'yon? Tapos yung bata hindi kayanin yung niya, sumikip yung dibdib dahil na allergy.
or nalasing sa kati ng isda. Malamang hahabulin ka, 'di ba? Hahabulin ka nung magulang noon, papatayin ka talaga kung mamatay yung anak nila. Ganun ang nangyari kay Cabral, no? Instead na magsalita na siya at aamin siya, opo, sa akin po nanggaling yung isda na yan. Opo, ako po dapat ang sisihin diyan at ang nag-deliver po sa akin ng isda na yan ay si ganito, si ganyan. May kasosyo po ako sa mga isda na yan. So ngayon, syempre, yung mga kasosyo mo kasi hahanapin yun ngayon either magtago ka or else magpakamatay ka na lang para matigil. 'Di ba? Ganun ang nangyari kay Cabral, mga kababayan. So, sa madaling salita, si Cabral ang nagsikripisyo, buhay na buhay ang mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw na alam ni Cabral, quits na. 'Di ba? Baka matindi ang pressure ni Cabral sa daming politiko. Ayan. Sa daming politikong kurap alam niya, kaya delikado buhay niya. Daming nakasalalay sa kanya, kaya person of interest siya, na iligpit talaga siya. Oo, sa totoo lang, Sir Winifred, no? Or ma'am ba to or sir? Ma'am pala. Sa totoo lang, ganun talaga ang mangyari, no? Na talagang pag-iinitan siya, talagang ipapatumba talaga siya, mga kababayan. Hindi kasi pwede yung ganun Hindi pwede yung ganun, mga kababayan. Talagang marami siyang mababangga, marami siyang masasagasaan. At take note, mga kababayan, ang isa po sa ikinanta ni Cabral ay si Pulong, no? Isa na 'yan nung in-interview sa Quadcom si Cabral ni Tiriridon, no, ng 'di ba? Sacrificial lamb, tama po, Mamulite, 'di ba? Si Tiriridon, kung naalala ninyo kung paano ginisa si Cabral doon sa Quadcom at pinaamin, totoo ba na nag-release? Alam mo ang pag-release itong 51 billion na budget ni Pulong. Anong sabi ni Cabral? Yes po. Nung una ayaw pang umamin, tinatanggi pa. Tapos ngayon, ito po patunay, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo, ha. Saan ba 'yon? Ito po yung patunay, mga kababayan. Ito, ha. Ito, ha. Rodrigo Duterte. Ito po. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. Ayan. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po at we confirm those budgets. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term. Ayan, kita ninyo. Inamin po talaga ni Cabral, mga kababayan, 2021, 2022, 2023. Kung totoo ba yan? Hindi, 2019, 2020, 21, 22. Kung totoo ba daw? Totoo po talaga, mga kababayan. So, syempre, mga kababayan, no, malaking pera yan. Alam nyo ba, mga kababayan, no, yung 51 billion na budget ni Pulong sa kaniyang distrito, nung panahon ni Digong, yan po ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng DPWH, mga kababayan. Yan ang pinakamalaking budget sa kasaysayan sa Pilipinas, sa DPWH. Ang tanong ngayon, yun bang 51 billion na yan, wala bang naibulsa dyan? Kasi napaka-imposible talaga, mga kababayan, na walang naibulsa. Napaka-imposibleng walang naibulsa. Napaka-imposible. Kasi kung tatanungin nyo si Representative Tinio ng teacher party list, no, ACT teacher party list, grabe po, mga kababayan, 80 ka proyekto ni Pulong, no, na may kupit. 80 ka proyekto ni Pulong may problema.
According yan sa pananaliksik at tawag dito, pag-research ni Representative Tinio. Ken, kahit ako ay late, pinapanood din kita. Ayan, ngayon natutuwa ako sa iyo. Totoo yung mga sinasabi mo. 'Di ba? From Saudi Arabia. Hello po sa iyo diyan. 'Di ba? Oh, kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga basta-basta 51 billion. Take note mga kababayan, hindi lang po 51 billion 'yan. Marami po 'yan. Marami po. Oh. So, klarong-klaro ha. Mga kababayan, hindi po tayo dito gumagawa-gawa lang ng kwento, no? Meron pong mga balita yan at ABS-CBN mismo yung nagbalita kanina. Ito po yun, no? Ulitin ko ha, mga kababayan. His father, Ah. Rodrigo Duterte. In 2020, Si Henry Umaga Diaz po yan. 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. Diba? In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po Ayan, sa si Henry records Umaga ng Diaz po aming yan, programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po. At we confirm those budgets. Oh, 'di ba? Kinumpirma po ni Cabral, no, mga kababayan. Kaya kung meron mang binulgar si Cabral dito, yung distrito ni Pulong. Kaya isa din si Pulong sa mapag-isipan na, Diyos ko, napakalaking pera po kasi niyan mga kababayan. Biruin ninyo yung 1 billion sing laki. Yung 1 billion, kalahati na nitong Mustang ang lapad niya. Yung 2 billion ito, yung 2 billion isang Mustang na ang lapad niya. Pero take note, hanggang dibdib ko yun ha, kung tag 1,000 yun ha. 100,000 bawat bundle. Yung 2 billion, parang isang sasakyan na ang laki niya. Imagine ninyo yung Montero. Imagine ninyo yung Fortuner. Yan ang 2 billion. Ganyan po kalaki. Ganyan din kalapad ang 2 billion. So, isipin ninyo ang 51 billion. Putang ina, ilang Fortuner yan ipagdikit-dikit. Sige nga. 2 billion, isang Fortuner ang laki niyan. Isang Fortuner na, dalawang 1 billion idikit mo, ganyan kalapad ang Fortuner. Or Land Cruiser, ganyan. Ngayon, ilang Fortuner ang idikit-dikit mo para masakop mo yung buong 51 billion? Napakalaking pera po nun. Mga kababayan, napakalaking pera. At take note mga kababayan, hindi lang po yung kay Pulong ang ikinanta ni Cabral, kundi pati ang 36 billion sa rack meeting ni Eric Yap sa Benguet. Kinanta din yan ni Cabral, yung 36 billion na ang sinabi nga dati ni Trillanes na meron daw nakwento si Magalong sa kanya noong eleksyon na 25 Fortuner, di ba? Apakalaki, apakadaming Fortuner yung dikit-dikit, ganun kadami ang 51 billion. So ngayon mga kababayan, ito ang maano ko. Nung nakaraan, nagkwento nga si Trillanes nga, bakit hindi ikinanta ni Magalong si Pulong na, which is nung eleksyon daw, nagkwento daw si Magalong kay Trillanes na yung rack meeting na 36 billion ay napag-ano na daw yan, napaghatian na daw ang pera niyan sa rack meeting sa Benguet. Isa na daw dyan si Pulong, isa na din daw dyan si Eric Yap. Oo, so yun ang sabi ni Trillanes. Mga kababayan, di ba? Kaloka? Ganun po sila mga kababayan. Hindi ko na po dito i-show kasi alam ko napapanood nyo na yan, kwininto ni Trillanes yan na may kwininto daw si Magalong sa kanya. So bakit daw si Magalong maraming sinasabi, hindi man lang daw mabigkas-bigkas yung pangalan ni Pulong. So yun ang ano ni Trillanes. So ngayon mga kababayan, dito tayo sunod, no? Itong sunod ngayon mga kababayan, naku po, mga kababayan, ito na. Si Chis Escudero, nako, batas not recognized, hoy. Puling, baka kayo involved, Cabral case, sabi ni Bibs Phil.